Dalawang babae sa parehong taon ay nagkaroon ng dalawang magkaparehong kapalaran. Ang dalawa ay nasawi matapos na maningil ng pautang. Patay ang babae na maniningil lang umano ng utang sa kanyang kapitbahay. Mismong ang asawa naman ng suspect ang nagsumplong ng krimen sa pulisya. Babae na maniningil ng utang sa Quezon Province, patay sa saksak. Ang isa ay binayaran ng 4 na saksak at ang isa naman ay sinilid sa loob ng icebox. Matapos pakinabangan ng pera na kanilang pinaghirapan, ay nagawa pa silang patayin. Sa kanilang kamatayan ay iba't ibang opinyon ng mga tao. May mga naaawa sa mga biktima dahil sa kanilang masakit na sinapit. Subalit may iilan din naman na nagsasabing nagawa ito ng mga suspect dahil sa maaanghang na salita na nabitiwan ng mga biktima. Ano nga ba ang naging dahilan sa naging masakit na katapusan nila Marie Joy Singayan at Michelle Fajarillo? Kapwa nagtiwala, kapwa namumuhay ng marangal, kapwa nagnanais sa magandang kinabukasan at parehong hindi nagdalawang isip na magpautang ng lapitan ng mga nangangailangan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Totoo ngang walang batas para sa pangungutang sa ating bansa, lalo na nga sa maliit lamang na halaga. Kaya marami ang malalakas ang loob na matapos gastusin ang pera ng iba ay mas matapang pa sa oras ng singilan. Bagamat may mga prosesong ginawa ang Korte Suprema kung saan ang isang naniningil ay binibigyan ng isang simpleng mekanismo kung saan maaari siyang magsampa ng kasong sibil sa korte na hindi kinakailangan ng appearance ng abogado. Ang kailangan lamang ay nakapag-download at nakapag-print ang claimant ng forms o templates na maaari niyang lagyan ng impormasyon at kabitan ng kaukulang ebidensya para patunayan ang kanyang paniningil. Ito yung tinatawag nilang small claims. Ang nasabing panukala ay pinatupad noong April 11, 2022. Ang 25 years old na si Marie Joy Singayan ay tubong Dasmariñas, Cavite. Bata pa lamang ay madiskarte na ito at mataas ang pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Para sa mga nakakakilala, inilarawan nila si Marie Joy na isang mapagbigay na tao. Madaling lapitan, madaling magtiwala, bagamat mabilis din namang magalit. At hindi nagpapatalo lalo na kapag nasa katwiran. Nang makapagtapos ng kolehiyo ay agad itong natanggap sa trabaho sa Makati City. Ganon din ang kanyang asawa na isang IT specialist. Habang nagtatrabaho ay nakaisip ang mag-asawa ng iba pang maaari nilang pagkakitaan maliban sa kanilang sinasahod. Isa sa mga pinasok nila ay ang pagpapautang kapalit ng maliit na interest. Isa sa mga pinautang ng mag-asawa ay ang kapitbahay nila sa 13 Martires, Cavite na si Wilson de Ramos. Pinautang ito ng mag-asawa ng halagang 50,000 na babayaran nito sa loob ng 1 taon. Buwan-buwan ay nagtutungo sa bahay nito si Marie Joy para maningil ng hulog. Ayon sa report, ang nasabing utang ay due date na noon pang April 2024. Subalit ilang beses nang nakiusap ang suspect na wala pa itong pambayad. Overdue date na po kasi siya sa utang. Payable kasi yun ng 1 year. Umutang siya ng 50K na sabi, sisingilin niya nga daw po. Noong una ay inuunawa pa ito ni Marie Joy. Sa kabila ng mga delays at ilang beses na di pagbabayad ng kanilang monthly payment, ay naging maunawain naman ang biktima. Bagamat nakakapagbitaw ng mga masasakit na salita, ay patuloy niyang inuunawa ang suspect. Hanggang sa tuluyan ng mag-overdue ang pagkakautang nito, at hindi na rin ito nakikipag-usap sa kanya, kaya naman siya na mismo ang nagtungo sa tinitirhan nito sa 13 Martires, Cavite. Ayon sa report, May 15, 2024, ay nagpunta si Marie Joy sa tirahan ni Wilson de Ramos para maningil. Pagdating sa lugar, ay ito lamang ang tao sa bahay dahil nasa trabaho ang asawa nito. Ang asawa naman ni Marie Joy ay hindi rin niya kasama dahil naka-duty ito sa trabaho bilang IT specialist. Pagdating sa lugar ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa at nagkaroon ng palitan ng masasakit na salita. Ayon sa suspect, ay hindi niya nagustuhan ang mga binitawang salita ni Marie Joy. Kaya naman ay nasapok niya ito.
Nang matumba ang biktima ay kumuha siya ng lubid at sinakalito hanggang sa tuluyan na nga itong tumigil sa pagpalag at tuluyan ng malagutan ng hininga. May ilang minuto pa na pinag-isipan niya kung anong gagawin sa katawan hanggang sa makita niya ang pulang cooler o ice box. Agad niya itong kinuha at sapilit ang pinagkasya doon ng kawawang si Marijoy bago ito nagmamadali na umalis ng bahay. Pagdating sa bahay, nagkaroon ng medyo pagtatalo and then nasapok ng ating suspect, yung ating biktima. And nung matumba po si biktima, nakakita siya ng tali and then binigti po niya bago niya inilagay sa ice box. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ng parehong araw, ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Cavite mula sa kinakasama ni Wilson. At mula dito ay isang kagimbal-gimbal na revelasyon ang kanilang natanggap. Ayon kasi sa ginang, ay nasa trabaho siya nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa ng bandang alas 4:45 ng hapon. At sinabi nito sa kanya na aksidente niya umanong napatay si Marijoy Singayan at isinilid niya umano ang katawan nito sa cooler na pula na nasa loob ng kanilang tinitirhan. Dahil dito ay agad na nagtungo ang team ng mga pulis sa bahay ng suspect sa Golden Horizon Villas, Barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. Walang tao sa loob ng bahay kaya naman pumasok sila sa loob. At dito nga ay agad nilang nakita ang isang kulay pulang cooler na may estimated na 4'11" hanggang 5 feet lamang ang taas at may 2 talampakang haba at 1 kalahating lapad. Bagay na kanilang ipinagtaka kung paano nagawang pagkasyahin ng suspect ang katawan ng biktima sa loob nito. Nang buksan nila ang nasabing cooler, ay doon na tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ni Marijoy. Dagdag pa ng kinakasama ng suspect, ayon umano dito ay nagkasunod-sunod ang kanilang problema lalo na nga sa financial. Kaya naman mabilis umanong uminit ang ulo ng suspect na isang driver. Dahil dito ay agad na ikinasa ng Philippine National Police Region 4A ang isang malawakang manhunt operation na siyang naging dahilan sa pagkakadakip sa suspect na si Wilson De Ramos sa Pasay City, matapos na ituro ng mga kamag-anak nito ang kanyang kinaroroonan. Agad itong sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Cavite. Sa kasalukuyan ay nakapiit ito at naghihintay ng mga paglilitis. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Marijoy ang kanyang sinapit, lalo na nga ang kanyang asawa. Ang hiling nila ay mabigyan ng hustisya ang sinapit nito at maparusahan ng may sala. Ginawa niya Lalambot ako pag nakita ko yung asawa ko. Baka demonyo nung ginawa sa kanya. Ginawang laruan. Samantala, ang 42 years old naman na si Michelle Fajarillo, tulad ni Marijoy, ay pinasok din ang negosyo ng pagpapautang sa Quezon. Tulad ni Marijoy, si Michelle ay naging lapitan din ng kanyang mga kababayan sa Quezon sa tuwing nagkikipit. Agad din naman itong pinapahiram ng pera ang mga kakilala kapalit ng interes na kanilang napagkasunduan. Isa sa mga naging customer nito ay ang mag-live-in partner na kapitbahay nito sa Sitio Stella Maris, Barangay Bagong Bayan, Mauban, Quezon ng halagang 50,000. Sa kanilang kasunduan, ay kinulateral na mag-asawa ang kanilang bahay na siyang magiging kapalit sa oras na hindi nila mabayaran ang hiniram na halaga kasama ang interes. October 15, 2024, nang ganap na 1:45 ng hapon, ay nagtungo si Michelle sa bahay ng mag-asawa para maningil. Dinatnan niya mag-asawa sa bahay ng mga ito at pinapasok naman siya sa loob. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto mula nang pumasok ito sa loob ng bahay, ay muli itong lumabas na duguan at may nakatarak pang kutsilyo sa kanyang dibdib. Maraming kabahayan sa lugar at mga taong dumaraan, kaya naman mabilis na naisiugod si Michelle sa pinakamalapit na ospital. Subalit dahil sa dami ng dugong nawala mula rito, ay diniklara din itong wala ng buhay upon arrival. Nang matanggap ng mga pulis ang report, ay agad silang nagtungo sa crime scene. At mula doon ay dinatnan nila ang isa sa mga suspect na lalaki. Hawak pa nito ang cellphone na pagmamay-ari ng biktima. Bagamat wala na doon ang asawa nitong si alias Arlene na umalis ng bahay matapos ang ginawang pananaksak. Ayon sa mga pulis, nang dumating ang biktima sa loob ng bahay ay nagkaroon sila ng pagtatalo at palitan ng mga hindi kaaya-ayang salita.
Matapos na hindi nila maibalik ang hiniram na halaga at hindi nila pagpayag na ipagkaloob ang kanilang bahay katulad ng nakalagay sa kanilang kasunduan. Sa pagpapalitan ng mga salita ay kumuha ng kutsilyo si Arlene na siyang isinaksak niya sa biktima. Nagtamo ito ng 4 na saksak sa kanyang dibdib. Matapos ang ginawa ay agad na tumakas ang babae samantalang naiwan ang kanyang kinakasama matapos na atakihin ng stroke. Investigation, lumalabas po na andun po ang biktima para maningil po ng kanyang pautang na kung saan yun pong bahay ang parang naging collateral, so nagkaroon na po ng interest kasi medyo mataas po yung interest na pinag-usapan ng biktima at ng suspect. And then yun na nga po, habang sila po ay nagkakasingilan itong biktima, doon na po nangyari yung pananaksak. Agad na ikinasa ng mga pulis ng Quezon ang isang manhunt operation. Nakipag-coordinate din sila sa iba pang mga police stations, lalo na sa kapulisan ng Plaridel, kung saan nakatira ang suspect. Makalipas lamang ang ilang oras, ay kusang loob naman na sumuko si alias Arlene sa tanggapan ng pulis sa Plaridel, kasama ang ama nito. Mula Plaridel ay tinurn over ito sa pamunuan ng Mauban Police. Ang mag-asawa ay sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office Mauban, Quezon, at sa kasalukuyan ay nakapiit sa kulungan habang naghihintay ng mga paglilitis. Sadyang napakasakit ang sinapit ng 2 kababaihan matapos na ipahiram ang pera na kanilang pinaghirapan ay kamatayan ang nakuha nilang kabayaran. Aminin na natin na halos lahat tayo ay nagkakautang o nakaranas na mangutang sa ibang tao, lalo na sa panahon ng labis na kagipitan. Kuminsan ay nagdadalawang isip pa ang mga nagpapahiram, subalit makalipas ang ilang pakiusap ay hindi rin nila natitiis at agad namang nagbibigay ng pera, bagamat may kakabit na interes. May mga nagsasabi na malaki ang interes ng iba, subalit bago pa man hiramin ng pera, ay agad naman itong napapag-usapan. At tandaan mo, may choice ka kung tatanggapin ng pera o hindi. Kung alam mong masyadong mataas ang interes, ay may pagkakataon ka na tumanggi. Dahil sa oras na kinuha mo ang pera, ibig sabihin, ay tinatanggap mo at naiintindihan mo na may kasama itong interes, maliit man o malaki. May mga pagkakataon na nakakapagsilita ng hindi kaaya-aya ang mga naniningil. Hindi natin sila masisisi kung palagi na lang pangako, subalit hindi naman natutupad. Kalimitan pa nga ang iba ay mas matapang pa sa hiniraman. Lagi sana nating isaalang-alang na ang perang hiniram ay minsan nilang pinaghirapan. Ilang butil ng pawis, puyat at gutom ang kanilang tiniis para sa perang ipinagkatiwala sa iyo. Kaya naman nakakalungkot na ang iilan ay nagagawa pang pumatay ng mga taong minsan din namang nakatulong nang sila ay may pangangailangan. Kahit pa nga sabihin nating may tubo ang pirang pinahiram. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.